Good evening po. Good evening po sa inyo lahat. Bago po tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin. Ama namin Diyos, we praise you, we worship you, we glorify you. Marami pong salamat sa gabi pong ito na kami po inyong pinagtipon pong muli upang patuloy na umawit, mag-rejoice, magbigay ng pasasalamat, ng papuri sa inyo, sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, kami po inyong patuloy na sinasamahan, hindi niyo po kami pinapabayaan. At kayo po ay naandyan sa amin every step of the way, ano man po ang aming pinagdadaanan, ano man po ang aming struggles, kayo po ay patuloy na nandyan. At sa gabing ito, marapat lamang na kami po ay magsama-sama upang kayo po ay awitan, papurihan at pasalamatan sa lahat po ng inyong kabutihan sa aming buhay at sa aming church, O God. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa ating verse for tonight. Sa Matthew chapter 16, verse 24 to 25. Living Translation, NLT po. Then Jesus said to His disciples, "If any one of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on it, if you try to hang on your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it." So, nung time po na nalaman ko po na ako po ay makakapag-share po muli ng Word of God sa ating yada, sabi ko, pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, ano bang nais niyo pong i-share or ihayag sa yada? Sabi ko ganun. At ito po ang binigay sa akin na mensahe ng ating Panginoon. At nais ko pong i-share din po sa inyo yung naging journey ko po. Alam naman po ninyong lahat at alam ko na yung iba ay nag-iisip din kung ano bang nangyari kay Kuya King, ba't ba siya pumayat. Alam ko naman po may matanong po tayo na gano'n eh. At hayaan niyo pong gamitin ko itong pagkakataon pong ito upang makita po natin yung kabutihan po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng aking buhay na alam ko po na sa inyong mga buhay din po ay nararanasan niyo rin po ang pagkilos ng ating Panginoon. Nag-start po ang lahat August po ng 2023 from a simple mouth source or kung tawagin po natin ay singaw na akala ko'y normal lang hanggang sa lumapit po kami. Kung ito po, i-iksian lang po natin, medyo laktaw-laktaw tayo, tawid-tawid tayo. Pero pansinin niyo po kung ano pong journey itong nangyari po sa buhay ko na sabi ko nga kay Lord ang galing mo Lord na naranasan ko lahat ng to at ngayon nakikita ko na yung pala yung pinagdaanan ko. At alam ko na kayo ay mga realization din kayo after this. So, nag-start siya August 2023 from Masingaw. So, lumapit kami ni Nicole kay Doc Nicole na ENT. So, bibinigay na gamot na wala yung singaw. After a month, nagkaroon ako ng diarrhea. Akala ko, normal na diarrhea lang. So, lumala hanggang sa parang feeling ko na dehydrate na ako. Tapos ay papansin ko na rin sa sarili ko na parang, teka lang, parang naglo-lose weight na ata ako. So doon po nagsimula yun, 2023 po yun, ng August. So, again, dahil may pagbabagong, may iba na namang simptomas or nararanasang problema sa katawan, lapit na naman kami sa GI naman, sa gastro. So, from simpleng ointment para sa singaw, napunta kami sa colonoscopy. Sabi ko, teka lang, colonoscopy. Ano na to? Mabigat na to. Share ko lang din po na sa office po namin, singaw, diarrhea, sabay, minsan diarrhea lang, minsan singaw lang, ganyan. Hanggang sa, teka lang, lapit na naman kami. Dahil negative sa GI ko, lipat ako sa pulmo ko. So pagdating sa pulmo, bago na naman. Ayan na naman ang CT scan. CT scan sa leeg, CT scan sa dibdib, at CT scan sa abdomen. Lumabas ang resulta.
Negative ulit, praise the Lord, napakabuti ng ating Panginoon. Negative ang ano, pero bilang isang normal na tao, o bilang isang normal na yun, tao nga na dumadanas ng karamdaman, mapapaisip ka na, oo, praise the Lord, at negative ang mga resulta. Pero bakit? Anong nangyayari sa katawan ko? Ba't nagkakaganito ako? Pag tinitingnan ko sarili ko sa salamin, sabi ko, parang akong kalansay. Ganun yung term ko. Pero, okay, sige, tuloy. Walang gamot, kasi negative. Purihan ng Panginoon. Siyempre, lahat naman ng mga labs, examines, test na ginagawa natin, laging pinapanalangin natin is yung resulta maging negative, di ba? Kasi ayaw naman natin na mayroong ma-discover na karamdaman sa atin. So, lumipas ulit ng sabi ko sa sarili ko, 1 year na lumipas. Kasi 2023 ng August. So, na ngayon, di ba? Parang 2025 na. Pero, nag 1 year na nung August ng 2024 na meron pa rin akong nararanasang mga ganon, mga pagsasakit ng tiyan, sisingaw. So, ano po ang ginawa ko habang nasa journey ako ng ganon? So, lahat, doktor, di ba? Dami ko nang nilapitan. Sa lahat po ng journey ko po na yon, ang naging sandalan ko lamang po, ang manalangin sa Panginoon, ang kanyang salita, at ang pagpupuri, pag-aawit sa ating Panginoon. Yun yung pinanghahawakan ko po. Ang aking praise and worship, yung ating yada po, grabe po, pagka tuwing yada talagang ramdam ko yung pagkilos ng ating Panginoon. Sa aking pagde-devotion, sa aking prayer. Kaya sabi ko kay Nicole po lagi na hindi ako, yung faith ko ay laging nandyan, pero syempre bilang isang normal na tao, minsan talaga mapapaisip ka rin. Pero when you read the Word of God, when you pray to the Lord, when you sing praises, when you worship God, dun siya mangungusap sa'yo at ipaparamdam sa'yo, i-reveal sa'yo ang kanyang pangako. At dun ko po na-receive ang isang pangako po ng ating Panginoon sa Exodus 14:14 at babasahin ko po siya sa NIV or New International Version. Ang sabi po dyan, the Lord will fight for you. Will fight for me, will fight for you, will fight for us. So the Lord will fight for you. You need only to be still. Ano kaya, Lord, ano ibig sabihin nito? Ayoko sasabi ko sa sarili ko, huwag kang maging emotional king ha, tigilan mo na yung laging pag-iyak mo tuwing mag-share ka na. Pero di ko po mapigilan maging emotional sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Kasi, sa journey ko po na to, lagi ko pong inaanod since wala nga ang HMO. So, labs, grind. I need to work, push yourself, sige, laban. Kasi meron ka pang susunod na test, meron ka pang susunod na ganito, meron kang kailangang ganito para para makuha mo yung ganitong gusto mo. Wants, needs, that leads to my separation sa aking Panginoon. Nung na-receive ko tong message na to, sabi ko kay Nicole nga na talagang sinasabi na be still. Ibig sabihin hindi be still na manatili ka lang, stagnant ka lang. Kundi manatili ka sa Panginoon. Huwag mong kalimutan si Lord. Alam ko na ang lahat ng meron kami ngayon ay galing sa ating Panginoon. So, marapat lamang na huwag natin siyang kalimutan. Marapat lamang na ibalik natin sa kanyang papurit pasasalamat. At hindi po ibig sabihin, habang nag-ano din po ako, habang nananalangin, nagbabasa ng kanyang salita, umaawit sa ating Panginoon, minsan yung may nakita ako isang kataga na or isang phrase ba ang tawag doon, na tumatak sa aking puso, sa aking isip, that following God doesn't mean a smooth sailing, but guarantees a smooth landing. So tayo po bilang mananampalataya, bilang mga worker,
or sabihin nating tagasunod o follower ng ating Panginoong Hesus, hindi po ibig sabihin na tinanggap na natin ng ating Panginoon, magiging smooth sailing na lang po ang ating buhay. Hindi po totoo yun. Lahat po tayo ay subject to trials, subject to temptation. Mas lalo nga tayong tinitempt ng kaaway dahil alam niya na magiging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. So pilit niya tayong ilalayo sa ating Panginoon para wala nang ibang taong makakilala pa. No? So meron tayong pagdadaanan, marami po yan. Pagdadaanan natin ng ating sa ating personal na buhay, maaaring ang ating finances, maaaring ang ating kalusugan, maaaring ating relasyon, mapasa kaibigan man, sa relative, o mismong relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi tayo exempted dyan sa mga bagay na yan. Kaya nga balikan natin yung sa verse natin kanina, sa Matthew. Ang sabi nga dyan, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. If you try to hang on it, you will lose your life. But if you will give your life for my sake, you will save it. So, sabi ko, ano bang ibig sabihin nito? Sabi kong ganun. Ang pinaunawa po sa akin ng ating Panginoon po, nung inaaral ko po ito, is that minsan po sa journey natin sa ating buhay, yun nga, meron tayong mga pagdadaanan, meron tayong mga bagyong pagdadaanan, struggle sa pagdadaanan, problemang pagdaraanan. Pero, yan po yung sinasabing pag sumunod ka sa Panginoon, you must carry your cross. So, hindi ibig sabihin, magiging magaan lang ang buhay. Na parang smooth sailing lang. Pick up your cross. Pero, alam mo na in times of trouble, in times of need, in times na wala ka nang matatakbuhan, sino ang kasama mo? Sino ang nagtitimon ng buhay mo? Sinong nagmamaneho ng sasakyan mo? Minsan po kasi, ang ginagawa natin, or ako, naging guilty ako dito noong time na ako'y dumadaan sa pagsubok, na gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan na parang, Lord, teka lang, backseat ka muna, diyan ka muna, standby ka lang dyan, pagka di kinaya, tsaka ka pumasok, ganun. So tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ang panawagan po sa atin is carry the cross, and in times of need, alam natin na ang Panginoon ay nandyan. Let Jesus take the wheel. Huwag po nating hindi po will na W-I-L-L, kundi will. As in yung steering wheel. Hayaan mo ang ating Panginoon na magmaneho ng buhay mo. Hayaan natin ang Panginoon ng kumilos. Be still. Ang sabi po sa Exodus, the Lord will fight for you. You need only to be still. No? At alam niyo po, share ko lang po, no? Kung saan ko po na-receive yung complete healing ko. Kasi kung mapapansin niyo, di ba, sa kwento ko, dami kong doktor na pinuntahan, pero di ko na-receive yung kagalingan sa Panginoon eh. Nung na-receive ko po yung message ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ng mensahe sa atin sa taong ito, ang perfect beginning, yung new beginning para po sa ating lahat dito sa Bukal Christian Church. Kung maalala niyo po, kasi syempre tayo bilang mananampalataya, kiniklaim natin ang kagalingan. Lagi kong kiniklaim, magaling na ako. Pero sa unang Sunday na ni-reveal sa atin ng ating Panginoon yung kanyang pangako that this year is the year beginning, nagkaroon ng altar call. Lagi ko tinatawag na ako ni Ate Jet dun kasi may altar call nga. Tinatawag na ako, Kuya King, ito na. Sabi ko, hindi, okay lang ako, magaling na ako. Sabi ko gano'n. Si Nicole, talaga nandito na si Nicole. Gumagano na sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi, magaling na ako, mami, magaling na ako, okay na ako. Dami nang nag-pray sa akin. Nilapitan na ako ni Ninang LB, hinipo na ako, magaling na ako, lahat ng staff. Pinag-pray na ako, magaling na ako. Paulit-ulit, magaling na ako, okay na ako, magaling na ako, mami, senyas ako ng senyas. Alam niyo kung sinong tumawag sa akin? Si Lord.
Grabe po talaga yung araw po na yun. Wala si Pastora po, nakatayo dito, pero nung tinawag po ang pangalan ko na, King! Alam niyo po, narinig ko hindi po boses po ni Pastora. Shinare ko po yun nung kami po nagkaroon po ng session sa SAF. Boses ni Lord ang narinig ko. King, halika dito. Alam mo na magaling na katawan mo, pero may kagalingan ka pang kailangang ma-receive. Alam niyo po kung ano yun? Yun po yung preaching naman po ni Pastora nitong, hindi po nitong last Sunday, kundi yung last Sunday, yung second part ng ating New Beginning. Perfect Beginning series natin, FBS natin na part 2, yung kwento po kayo po bang kwento yung pinag-aaralan natin? Kay Abraham, di ba? Isang kwento po ni Abraham. So tinawag ako ni Lord. At alam niyo po kung anong nawala kung ano ko po na-receive yung kagalingan ko po na yon. Tinanggal po ni Lord yung lot. Yung veil po na pilit na humaharang sa akin para makita ko ang kabutihan ng Panginoon, para makita ko kung paano ako tinatawag ni Lord na magsimula ka ng panibago sa akin, King. Kasi nawala ka eh. Dahil sa karamdaman mo, dahil sinasabi mo mahina ka, dahil sinasabi mo di mo kaya, gusto mo matulog lang, humiga lang, gusto mo nang gumaling ka muna, nalimutan mo na ako. At nung na-receive ko po yun, nagsimula po ang mga perfect beginning po para sa buhay ko po. Nagsimula po yun, nabuhay namin muli ang ministry namin ni Nicole, ang Junior Mom Soul, Junior Dad Soul. Para po sa akin, perfect beginning po yun. Kasi for so long a time po, natenga po. Pero nandun po yung desire ko. Kasi pag nakikita ko po yung mga young daddies natin na nandun yung desire. Pero yun nga, yung kaaway kasi, the more na nagkakaroon ka ng desire to serve the Lord, the more napilit ka niyang pipigilan. Kasi nga, magbe-bear fruit ka eh, dadami yung makakakilala eh. Ano pa ba? For so long a time, nangarap kami ni Sister Nicole na makapag-put up ng business. Trabaho para makaipon, trabaho para makaipon, para makapagpundar. Ang daming mga nabubuong konsepto sa isipan na gustong gawin sa katuparan. Pero ano nangyayari? Nag-fail. Magkakasakit ako, magkakasakit ng mga bata, at yung mga pilit na iniipon, ay pilit na nagagastos. Pero nung natanggap ko ang pangako ng ating Panginoon, the Lord will fight for me. I need only to be still and follow the calling ni Lord para sa aking buhay. Kusa pong lumapit sa amin. Nag-offer po ang ate ko. Mag-start tayo ng business, King. Ikaw mag-manage, ako mag-ano. Yun po, alam ko, pagkilos po ng Panginoon yun. Kasi for so long at time, 14 years na po ako nasa Toyota. Yan po ang pangarap ko lang talaga, makapag-ipon, makapag-business para sa family ko. Pero di ko magawa-gawa. Pero nung nanatili ako sa Panginoon, tinanggap ko ang kanyang pangako, pinanghawakan ko ito at sumunod ako sa I took up my cross, follow God, at nung nasa panahon ng trouble at hinayaan ko ang Panginoon ang magmaneho ng aking buhay, di niya ako finail. Pinagpaala niya ako lubos at naniniwala ako na ito yung pangako ng ating Panginoon na sabi nga doon sa preaching ni Pastora na binention niya, na preaching po ni Nicole, that tayo ay binibigyan, ay pagpapalain ng ating Panginoon, pero itong pagpapala ito ay may purpose, yung wealth with a purpose nga. At yung sinasabi ko po sa inyo kanina, pagpansinin niyo po yung journey na nangyari po sa buhay ko, kung makikita niyo po yun po yung parang kwento din Abraham, di ba? First statement po at na tumatak po sa puso ko rin, sa isip ko,
na nung nagsabi ko kay Nicole kahapon, nung nag-aaral po ako, Mami, babalikan ko lang tong preaching ni Pastor Otto. Ikaw muna bahala sa mga bata, 1 hour and a half din to. Binalikan ko po ng buo. First po na line po ni Pastor doon, Abraham obeyed God, but not fully obeyed God. Di ba? Sabi ko, Lord, ang galing. Ngayon palang nire-reveal ni Pastor, pero nare-realize ko nung araw na yon, hanggang kagabi, nung inaaral ko, na yung message ni Lord na ni-reveal ni Pastora nung araw na yon, nangyari na sa akin. At ngayon, labis ang papuri at pasasalamat ko sa ating Panginoon kasi nga, nakita ko yung sarili ko dun sa kwentong yun. Ito, babasahin ko po para wala po akong makalimutan. Sabi po, trials and testing ang magpapalabas ng ating mga karakter. Which is very true. Kasi, yun nga, kung ikaw ay mahuna, kung ang faith mo ay mahuna sa ating Panginoon, pag simalang ka sa trials, sa testing, anong gagawin mo? Di ba? Saan ka pupunta? Sinong lalapitan mo? Sinong tatakbuhan mo? Pero kung alam natin at ang faith natin ay ating pinanghahawakan at alam nga natin that ang ating Panginoon ang siyang lumalaban para sa atin, then in times of trouble, ang ating paniniwala, firm ang ating paniniwala dahil ang ating Panginoon ay nandyan at di tayo pababayaan. Lahat tayo, isa din po sa gusto ko pong i-share po ay ang 7 last words po na tumimo din po sa aking puso na shinare po ng ating Brother Kiel na lahat po tayo ay merong pagkakauhaw. Pero saan ba natin hinahanap yun? Saan ba natin kinukuha yun? We're longing for something, pero saan ba natin hinihingi? Sa mundo ba? O sa ating Panginoon? So, kung makikita niyo po sa kwento ni Abraham, may journey po siya, marami po siyang lugar na pinuntahan. Ako po, marami po akong doktor na pinuntahan. Sabi ko, grabe, ang galing. Nung inaaral ko po siya. Tapos isa po doon, sa lugar na kanyang pinuntahan is yung Negev ba? Negev. O parang ganon. Which means, dry land. Yung sabi doon sa preaching nga po ni Pastora, which means dry land. Na pinahintulutan ng ating Panginoon na dumaan sila doon upang makita natin kung yung maranasan natin at malaman natin na kung sino ba ang ating Panginoon sa ating buhay. Ako, pinayaan ni Lord na maranasan ko to. Di ba? Na ating Panginoon ay ating Jehovah. In times of need, si Lord ang ating Jehovah Jireh. Sabi ni Pastora nga doon, di ba? Sa preaching natin. At yun yung pinanghahawakan natin sa ating mga awitin, no? Kaya po importante din po na umaatin po tayo ng yada kasi yung mga awitin po natin, hindi po yan basta parang normal na awiting secular lamang. Yung mga word of God po ay nakalatag din po sa mga awitin po na yan. Kaya pag inawit po natin yan, damahin po natin. Ang bawat lyrics po, namnamin po natin. Kasi sa pamamagitan din po ng pag-aawitan, nangungusap po ang ating Panginoon sa atin. Isa po sa, sorry po, pag galong-galong kasi bigla ko naaalala yung goodness ng Panginoon sa aking buhay. Isa po sa naalala ko rin po, na na-receive ko po ang complete healing ng ating Panginoon. Naalala niyo po yung preaching ni Pastor about sa mga winds or yun po, yung mga winds natin. East, west, south, north wind. Pansinin niyo po, kapag tayo ay nasa espiritu ng pagpupuri, ng pag-awit, ng pag-worship sa ating Panginoon, lalo pag nakapikit na ating mga mata, nakataas ng ating mga kamay, ano po yung nararamdaman niyo po? Pag nagpupuri po kayo sa Panginoon, ako po, nararamdaman ko po yung hangin. Yung hangin na nanggagaling na maaaring sa west, maaaring sa south, maaaring sa north. Pero ramdam niyo po yung pagkilos ng banal na spirito pag tayo ay nag-aawitan. Di po ba?
So sa pamamagitan po ng ating pag-aawitan, nangungusap din po ang ating Panginoon. Nagre-reveal din po ang ating Panginoon ng kanyang pangako. Isa pong, Glylex na po ikwento, malapit na po tayo matapos. Sorry po momentum si Kuya King eh. So, isa po sa nais ko lang pong ikwento din po, sabi ko nga po kila Nicole, kila Chris, sa mga nakakausap ko po dito sa church na itong nangyayari po sa akin ay pinahintulutan po ng ating Panginoon upang maging testimony po sa mga taong nakakasalamuha ko, na mga nangangailangan din ng kagalingan siguro, o maaring hindi alam kung sa kanino lalapit sa times of trouble. Ma-share ko lang po, alam po ni Nicole na nakwento ko po sa kanya, may client po ako, lumapit po sa akin, bumulong, King, ba't ang payat mo? Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, ano lang po, actually po, wala nga pong findings, praise the Lord, kasi negative naman po lahat, wala pong findings, okay daw po ako, kailangan ko lang magpalakas, kailangan ko lang siguro ng vitamins po, kumain ng marami para tumaba po ulit. Sabi niya sa akin, anong religion mo? Sabi sa akin. Sabi ko sa kanya, ako po, born again Christian po ako. Sabi ko ganun sa kanya, ay nako, patay. Sabi niya ganun. Sabi, bakit po? Huwag mo sanang masamain ha. Sabi niya ganun. Ano po ba yun? Sige po, wala pong problema. Try mo lang. Try mo kaya magpatawas. Sabi ko. Para po, di ba? Biniro ko na lang kasi matandang lalaki po eh. Ano na po yun? Siguro mga 10 years ko ng kliyente yun. Talagang malapit na po, parang na rin. Hindi na iba po sa akin. Sabi ko, Tay, para po sa kilikili yun eh. Ano po, tatawasin niyo po sa akin nag-deodorant po ako. Binibiro ko lang po siyang ganun. Sabi ko, Tay, ang kailangan ko po, ang ating Panginoon, sabi ko sa kanyang ganun, na alam ko po, magaling na po ako. Kaya po sinishare ko po sa inyo na magaling na po. Kaya sinasabi ko po sa inyo na magaling na ako. Kasi po, pinagaling na po ako ng Panginoon. Tay, pagka tayo po'y nagkakasakit, kailangan po nating manalangin sa ating Panginoon, dumulog sa ating Panginoon. Hindi po natin kailangan ng albularyo, lolokohin lang po kayo nun. Siyempre, pag nagpatak po yun, talagang may kukorte doon, ilalaruin niya para kumorte ng ganun eh. Tapos sabihin sa'yo, ito yung korte ng ganyan-ganyan. Lumapit po tayo sa Panginoon lang tayo. Ang kagalingan po, dadating po yan. So doon ko po na-realize na yun yung calling ni Lord. Kaya nangyari po ito. So last verse po natin na nakuha ko rin po ito habang ako po yung nag-aaral po at na-receive ko po yung message from the Lord sa preaching nga po ng ating mahal na pastora. Then call on me when you are in trouble and I will rescue you. Di ba napakaganda ng pangako ni Lord? Huwag na tayong tumawag sa mga kaibigan natin. Huwag na tayong mag-story. I need help. I'm sad. Sipag lang. Kahit anong sipag po natin, kung wala po tayo sa ating Panginoon, masasayang lamang po yan. And I will rescue you. And you will give me glory. Lahat po ng papuri po ay sa ating Panginoon po. So, yun nga po, purihin po ang Panginoon at ang panawagan lamang po sa atin in times of trouble, in times of sickness, in times of kawalan, lagi po nating tatandaan ng ating Panginoon ay ating Jehovah. Ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagalingan, ang ating Panginoon na nagpo-provide ng lahat po ng ating pangangailangan, at higit sa lahat po ng ating trials at pagsubok sa ating buhay, be still and let the Lord Jesus Christ take the wheel. Huwag tayong magyabang sa ating Panginoon na kaya natin, hindi natin kakayanin. Ako alam ko, ngayon tanggap na tanggap ko yun talaga na kung hindi dahil sa ating Panginoon, kung di ako sumunod nung na-receive ko ang Exodus 14:14. Hanggang ngayon siguro, nag-i-struggle pa rin ako. Share ko sa inyo, kanina lang, nagsingaw ako, umaga. Sumama ang tiyan ko. Kaninang umaga, alam mo sabi ko kay Nicole, wala lang to. Sinusubok na naman ako ng kaaway. Kasi dati, pag inassign ako, at sumama ang pakiramdam ko, Mami, saluhin mo muna ako, medyo Ngayon sabi ko, hindi ako pwedeng pigilan ng kaaway. Tutuloy natin to. Ngayon po, kanina lang, instant kagalingan pinagkawap ng ating Panginoon. Singaw ko ngayon, wala. Tiyan ko ngayon, hindi na nagwawala. Bakit? Dinrive ni Lord away.
ang karamdaman at binigyan niya ako ng kalakasan. Binigyan niya ako ng courage to stand here and share the word. At nawa, anuman po ang pinagdadaanan niyo po ngayon sa inyong mga buhay, hayaan niyo po ang Panginoon na magmaneho. At maniwala po kayo, napakagandang finish line po ang inyong mararanasan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong katapatan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal. Sa inyong patience, Panginoon, Lord. Binigyan niyo po kami ng free will to decide. At kami po ngayon ay nagdidesisyon na sumunod sa inyo, and we will let you take the will ng aming buhay. Kayo po ang magtimo ng aming buhay, O God. At anuman po kami pinagdadaanan ngayon, maaaring meron sa panahon ngayon na nangangailangan ng kagalingan. Receive your healing in Jesus' name. Receive Jesus, follow Jesus, and let Jesus take the will. Maaaring may pangangailangan kang financial. Kahit anong trabaho ginagawa mo, OT ka ng OT, OT ka ng OT. Para lumaki ang kita, pero kinakapos pa rin. Alam mo kung bakit? Hindi mo sinusurrender sa Panginoon. Surrender mo lahat sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-provide. Be still. Ang pangako ng Panginoon, the Lord will fight for you. You need only to be still. Maniwala ka, panghawakan mo at hayaan mo na ang Panginoon ang kumilos sa iyong buhay. O God, marami pong salamat. At sa aming pag-aawitan, patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng mga lyrics sa mga awiting ito. Sa pagpikit po namin ng aming mga mata, sa pagtaas po namin ng aming mga kamay, sa amin pong pagsasayawan, dalhin niyo po ang presensya ng Banal na Espiritu. Sumama po kayo sa amin as we rejoice, as we thank you, as we worship you. Naniniwala po kami, O Diyos, patuloy na dadaloy ang pagpapala, patuloy ang inyong pagkilos sa bawat isa, at patuloy lamang po namin kayong papupurihan. We thank you, Lord, and we love you in Jesus' name. Amen and amen.